Hello, good morning po sa inyo. Kilala niyo po ba itong mga nasa harapan? Sino yun? Na? Magnanakaw, si Lupin. Tapos, ito, yung babae. O yung tao, si Professor. Saan? Money Heist, yes. Sige po. Kung mga totoong tao lang po ito, alam niyo po, nabatukan nila yung karakter na pag-uusapan natin ngayon. Kasi yung karakter na pag-uusapan po natin ngayon, andun na eh. Yung pinakamahalagang kayamanan na dapat niyang makuha sa talambuhay niya na wala pa, no? Hindi niya pa nakuha. Hindi niya na nga po kailangang nakawin eh. Kukunin niya na lang yung pinakamahalagang kayamanan na yon. Pero gaya nga po ng sabi ng iba, pera na, naging bato pa. Paraiso na, naging impyerno pa. Ang titingnan po natin sa umagang ito ay ang buhay nung nakasama ng Panginoong Hesus na magnanakaw doon sa krus ng Kalbaryo. At titingnan po natin yung kanyang sinayang na pagkakataon. No? Didn't he almost have it all? The wasted chance of the unrepentant thief. Ngayon, ang mga makikita po natin sa nangyari sa buhay nitong magnanakaw na ito ay napakalinaw na sinasabi sa talatang ito na bibigyang diin natin sa umagang ito. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan po ay malinaw na makikita natin sa mga pinagdaanan ng magnanakaw na ito sa umagang ito. Ngayon, sino po ba siya? Sa ito po ay wala sa Bible, pero apocryphal writing po kasi ito eh. Sa Gospel of Nicodemus or tinatawag din nilang the Acts of Pilate ay pinangalanan po siyang, hindi ko alam kung kilala nyo. Kumpletohin nyo nga po ito, Judas, Barabas, oy, alam nila. Hestas, yes. Si Hestas po ang ipinangalan sa kanya doon sa Gospel of Nicodemus. At inilalagay po siya sa kaliwang bahagi ng Panginoon. Nilalagay siya sa kaliwang bahagi ng Panginoon. Ngayon, wala po yan sa Bible. Apocryphal writing po yan at hindi po yan kinikilalang canonical. No? Gawa-gawa na lang po yan. Pero sa umagang ito, sa matutunghayan po natin sa buhay ng magnanakaw na ito, titingnan po natin yung kanyang naging kaso, yung pagtrato niya sa Panginoong Hesus, at panghuli, yung kanyang naging desisyon. No? Yan po ang malinaw na mababasa natin sa Bible, kaya yan po ang titingnan natin kung paano niya ginamit yung pagkakataon, yung huling pagkakataon na meron siya. Simulan po natin dun sa una. Tingnan po natin yung kanyang kaso. Ang sabi po sa Matthew 27 verse 38, may dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ano ang kaso niya? Sabi po dito sa salin na ginamit ko, siya po ay isang tulisan. Kung titingnan po natin yung ilang English translation, ito po ang kanilang mga ginamit. Ang King James, tinawag po silang thieves. Kaparehas po rin yan ng ginamit sa ESV na robbers. Ang point po ay sila ay nagnanakaw. Tapos sa NIV at NLT, sa NIV ginamit po ang salitang rebels, sa NLT ginamit ang salitang revolutionaries. So kung ito lang pong mga pagsasalin na ito ang ating pagbabatayan, pwede po nating ipagpalagay o sabihin na sumali sila doon sa mga zealots or doon sa mga rebelde laban sa Roman Empire at isa sa pamamaraan nila para guluhin yung pamamahala ng imperyo ng Roma ay ang pagnanakaw. Okay? Ngayon, paano siya napasok sa ganitong buhay? Paano siya napasok sa sitwasyong ganyan? Hindi po natin alam. Hindi po sinabi ng scriptures kung bakit. Dahil ba siya ay nagugutom at ito lang yung paraan para magkaroon ng laman ng tiyan niya? Dahil ba
Kailangan niyang pakainin ang kanyang pamilya at ito lang din ang naiisip niyang paraan para buhayin sila. Kagaya ba siya ni Robin Hood na nanakawan yung Roman citizens, mga mayayaman sa imperyo, o kaya yung mga supporters ng Roman Empire at saka ipapamahagi doon sa mga kapwa niya, mga mahihirap? Again, hindi po natin alam kung bakit niya ito ginawa. Pero masasabi po natin na sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, siya ay nagkasala at kailangang maparusahan. And this time, ang parusa niya ay kamatayan. No? Samahan niyo po ako dun sa krus ng Kalbaryo. Doon sa Calvary, gusto ko pong imagine niyo yung sarili niyo na nakatayo doon at tinitingnan itong magnanakaw na ito habang siya ay namamatay. Sumisigaw sa sakit, tinutuya yung Panginoon, pero siguro dahil sa hindi ganun kalapit, hindi malinaw din yung pandinig natin sa kung ano yung sinasabi niya. Alam lang natin siya ay sumisigaw, malakas. Pero pag binasa natin yung scriptures, tinutuya niya ang Panginoon. Imagine niyo po yung sarili niyo na nakatayo dun sa Kalbaryo at tinitingnan itong magnanakaw na ito habang namamatay. Ano po ang damdamin niyo? Anong iisipin niyo tungkol dito sa magnanakaw na ito? Na bagay niya? Buti nga sa kanya? Dapat lang sa kanya yung parusang yan? Yun po ba ang ating iisipin? At sa ating patuloy na pag-iisip, maiisip na natin na buti na lang hindi ako kagaya niya, na hindi ako karapat-dapat na dumanas ng ganyang klaseng parusa. Maiisip niyo po ba ang mga bagay na ito? Na hindi niyo deserve yung ganong kalagayan. Alam niyo po, para sa tao na selfish in nature at ma-pride, napakadali para sa kanya ang ilagay ang sarili niya higit sa ibang tao. No? At napakasarap para sa damdamin ng isang selfish at ma-pride na tao na makitang mas mabuti siya kaysa dun sa ibang tao. Pero ano po ba ang hatol ng salita ng Diyos sa atin, sa ating mga tao? Guilty or not guilty? Ano ang hatol ng salita ng Diyos? Ang sabi po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. In short, ang hatol po ng salita ng Diyos sa atin ay guilty. At hindi po kayo madideclare na not guilty dahil lang mas mabuti kayo kaysa sa ibang tao. Hindi po yun ang paraan para ma-declare kayo na not guilty. Mas mabuti naman akong tao kaysa sa kanya, kaya hindi naman siguro ako parurusahan. Hindi po yun tama. Ang guilty, dapat parusahan. No? So, yun po. Huwag po nating isipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao kasi alam niyo po baka kapag ginamit ang salita ng Diyos para hatulan tayo, baka lumitaw po mas marami pa pala tayong atraso kaysa dito sa magnanakaw na ito. O baka mas marami pa pala tayong problema o paglabag sa salita ng Diyos kaysa sa kanya. Oo nga po, siya ay nagnakaw. At marami pong utos sa scriptures, around 600 plus. Pero hindi na po natin titingnan yon. Tingnan na lang natin yung 10 utos. Ano po yung unang utos? Tingnan po natin kung anong score natin laban dito sa sumuway dun sa wag kang magnakaw na utos. Ang sabi po ng pinakaunang utos, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Wala naman po sigurong sumasamba dito kay Thor, no? Although sikat po siya sa Marvel. Pero kung kayo po ay may dinodiyos sa inyong puso, ibig pong sabihin merong mas mahalaga sa inyong buhay kesa sa Diyos. Then, sinuwain na po ninyo yung unang utos. Verbally, napakadali pong sabihin na ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay ko. Madali po yang sabihin. Pero ang magpapakita po ng bagay, kung totoo yung sinasabi nyo, ay ang inyong buhay. Sino ang gumagamit ng lakas nyo?
Sino ang gumagamit ng oras nyo? Sino ang gumagamit ng mga pag-aari nyo? Sino ang guiding light sa inyong mga pagdedesisyon? Ang mga pagdedesisyon nyo ba ay para kanino? Ang mga sagot nyo po sa mga tanong na yan ang magpapakita kung sino talaga ang Diyos sa buhay nyo. Posible pong ang mga naging sagot sa aking tanong ay pag-aaral, trabaho, mga relasyon, ibig sabihin mga kapamilya, boyfriend, girlfriend, mga kaibigan o kabarkada. And kahit yung sarili po ninyo, kung yung mga sagot na yan ay lumitaw doon sa mga tanong kanina, ibig sabihin, sinusuway na natin itong unang utos. Ikalawang utos, ang sabi po doon ay huwag kang gagawa ng imahe para sambahin. Wala naman po siguro sa atin dito ang gumagawa o sumasamba sa isang rebulto. Pero kung ang Diyos na inyong sinasamba ay yung edited version, no? Mahilig na po kasi tayo mag-edit sa mga panahon na ito eh. Kung yung Diyos na sinasamba nyo ay hindi ang Diyos na ipinahayag ng Biblia, kundi pinili nyo lang yung gusto nyong paniwalaan tungkol sa Diyos, then sinuway nyo na rin po itong ikalawang utos na ito. Napakadali po para sa mga tao ang isipin at tanggapin agad na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay mahabagin. Napakadali pong tanggapin yan para sa tao. Pero kapag ang pinag-uusapan na ay ang Diyos ay banal, ang Diyos ay may utos sa atin, ang Diyos ay magpaparusa, hahatulan tayo ng Diyos, pag ito na ang mga pinag-uusapan, parang ayaw na nating isipin. Kung ang Diyos po na sinasamba natin ay gawa-gawa lang natin at hindi natin tinatanggap ang buong ipinahayag ng Biblia tungkol sa Diyos, then sinuway na po natin ang ikalawang utos. Ikatlong utos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung kayo po ay minsan nang ginulat ni Kuya JL o kaya binangga ni Kuya Jepoy, although wala pa naman yata ipambabangga, no? Wala pa. Tapos, ano po ang sasabihin nyo? Kung sa inyong pag-express ng inyong pagkagulat o pagkagalit ay ginamit nyo ang pangalan ng Diyos, sinuway nyo na po itong ikatlong utos. At napakarami pong nagsasabi ng ganyan sa panahon natin ngayon. Ano yung mga sinasabi po nila? Oh my God! Diyos ko! Yung iba gagamitin pa yung Sus Mariosep. No, sinortcut pa yung pangalan ni Jesus. Pero saan nila ginagamit? Ginagamit po ba nila para irespeto ang Diyos? Ginagamit po ba nila yun para bigyan ng papuri o parangal ang Diyos? Hindi. Ginagamit lang po nila yan para i-express yung kanilang emosyon. At yan pong bagay na yan ay pambabastos sa Diyos. At pagsuway na po yan dun sa ikatlong utos. Kanina po sa Lord's Supper, binanggit na po ni Kuya JL yung tungkol dun sa Sabat. So it's safe na para sa akin na laktawan ito. Kung may tanong po kayo mamaya sa Sunday School, pwede nating ituloy yan. Punta po tayo dun sa panglima. Honor your father and your mother. Sino po dito yung hindi pa nambastos sa kanilang mga magulang? Whether harap-harapan man ito o pasikreto, o binastos mo yung mga magulang mo sa harap ng mga kaibigan o kabarkada mo. Hindi ko po alam ang mga storya nyo. Pero ako definitely nasuway ko na po ito. Ika-anim na utos, huwag kang papatay. At ano po ang sabi ng Panginoong Hesus? Kung itinuring mo o tinawag mo ang iyong kapatid na walang kwenta, good for nothing, ang parusa na dapat mong tanggapin ay kahalintulad sa parusa ng sumuway dito sa ika-anim na utos. Ikapitong utos, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ulit ng Panginoong Hesus, kung tumingin ka sa isang tao ng may pagnanasa, lust, then
ginawa mo na itong bagay na ito. Sinuway mo na yung seventh commandment. Thou shalt not steal. Hindi ko po alam kung magkano na yung mga nakupit nyo o kung anong klasing mga laruan ang inagaw nyo o kinuha nyo doon sa mga kaibigan nyo nung bata pa kayo. O kung anong mga sagot sa test paper ang ninakaw nyo sa mga katabi nyo. Pero hindi po natin pinag-uusapan dito kung gaano kalaki yung inyong ninakaw. Kung kayo po ay nagnakaw ng minsan, wala po kayong pinagkaiba sa pangalan nung nakapakong katabi ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Parehas lang po kayong tinatawag na magnanakaw. Nagtimpla si Ate Pat ng kape. Pinalamig niya sa ref. Tapos, nakita ni Kuya JL. Uy, parang ang sarap nito ah. Titikim nga ako. Pero alam niyang, sa bagay, mayroon bang ibang magtitimpla nun? Tapos si Ate Pat biglang napansin, parang may bawas na ito. Tapos sabi ni Teacher JL, baka nag-evaporate. Ano ho? Ang pagnanakaw ay hindi lang po sa pera. Pwede rin sa gamit, pwede rin sa oras, pwede rin sa buhay. At kung may ninakaw man po tayo, gaya ng sinabi ko kanina, sinuway na rin natin itong ikawalong utos. Ikasyam na utos, huwag kang magmamarites. Kung kayo po ay nagkwento na sa ibang tao ng kwento tungkol sa iba pang tao, at sa inyong pagkukwento ay nagdagdag kayo ng mga bagay na hindi naman natotoo o nagbawas kayo ng mga katotohanan para ma-misinterpret ng mga nakikinig yung totoong nangyari. Para lang magmukha kayong mas mabuti kesa dun sa taong yon. O kaya naman para mas magmukhang masama yung taong yon. Kung ginawa nyo na po yan, whether in person man, verbally, or on social media, sinuway nyo na po itong ikasyam na utos. At ikasampung utos, huwag kang mag-iimbot, huwag mo pagnanasaan ang gamit o pag-aari ng iba. Merong bagong gamit yung kaklase mo o kaibigan mo o katrabaho mo at hindi mo sinasabing sana magkaroon ako noon. Ang sinasabi mo, sana akin na lang yon. Merong bagong karelasyon yung iyong kaibigan, napakaganda, napakagwapo at iniisip mo, akin ka na lang. No? Sikat na sikat pa yung kantang yan. Kapag ganyan po ang pag-iisip natin, sinuway na natin yung ikasampung utos. Sino po dito yung walang nasuway doon sa aking mga binanggit? Meron po ba? Meron doon sa likod. Isang bata. Wala po yatang zero ang score. So in short, malinaw po dito sa atin na kung ito po ang pagbabatayan lang, guilty tayo. Ngayon, paano po tayo madideclare na not guilty? Halimbawa, sinabi ko po kanina, ako ay aminado na sinuway ko yung ikalimang utos. Madideclare ba akong not guilty kapag nirespeto ko ng 100 beses mahigit ang aking mga magulang? Yun ba ang paraan para ma-declare ako na not guilty? Reregaluhan ko sila ng sangkatutak, dadaling ko sila sa kung saan-saan para lang mapagtakpan o mabayaran yung isang pagkakamali ko? Yun po ba ang paraan para mabura yung pagsuway ko dun sa isang utos na yon? Ito po ang sagot ng Biblia. Kung dadalhin po ito natin kasi sa korte, sa hukuman, di ba minsan ang pinapagawa nila magbayad ka na lang o kaya makulong ka sa ganitong panahon at pag nangyari yon, okay na, maabsuelto ka na doon sa iyong ginawa. Ngayon, anong paraan ang sinasabi ng Biblia para mabayaran natin yung mga kasalanan na yon? Ito po ang sabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, yung pambabastos na ginawa ko sa magulang ko,
hindi ko pwedeng bayaran sa pamamagitan ng pagrespeto o paggalang ko sa kanila. Ang pwede kong ipambayad ay ang buhay ko. Kailangan kong mamatay. Isang utos lang po yun. Paano pa yung ibang iutos na sinuway ko? Hindi po tayo maaabsuelto kung gagawa lang tayo ng mabuti. Kahit gaano pa karami yung kabutihan na itatapat natin doon sa mga pagsuway natin. Hindi po niyan ma-offset yung mga violations natin. Yung magnanakaw po na pinag-uusapan natin, hindi po yan willing mapako sa krus. Kahit na na-prove, kahit napatunayan ng gobyerno na siya ay nagkasala at karapat dapat maparusahan ng kamatayan, hindi po siya willing mapako doon sa krus. Pero ang Panginoong Jesus na hindi karapat dapat dumanas ng parusang yon, inosente, banal, walang kasalanan, siya na hindi karapat dapat maparusahan ng ganon, ay willing na magpunta doon sa krus ng Kalbaryo para mamatay, para maialok sa atin itong sinasabi niya dito, na kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Pansinin niyo po yan, ha? Kaloob po yan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan na yan. Isa po yung regalo. Hindi po natin yan babayaran sa Diyos para makuha natin yung regalo na yan. Hindi po natin pagtatrabahuhan yan. Ano po ang ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Hindi nyo yan binibili. Hindi nyo yan pinagtatrabahuhan. Ngayon, paano po trinato nitong magnanakaw na ito ang Panginoong Jesus? Punta po tayo dun sa ikalawa. Ang sabi po sa Matthew 27 verse 44, maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa kanya. Tapos sa Luke 23 to 23 verse 39, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Yung character po na panag-uusapan natin ngayon ang nagsabi niyan dyan sa Luke 23 verse 39. So malinaw po dito na iniinsulto niya ang Panginoong Jesus kasama ng iba pang mga naiinsulto na nakatayo doon sa Kalbaryo. Yung huling hininga niya, yung huling lakas niya, ginamit niya para insultuhin yung tanging makakapagligtas sa kanya. Naghihingalo na siya. Doon niya pagagamitin yung natitirang oras niya. At gagamitin niya pa yon para doon sa makakapagligtas sa kanya. At nakakalungkot po, no, para sa kanya, ang Panginoong Jesus ay ticket lang palabas doon sa mga problemang kinalalagyan niya. Kung totoo ngang Diyos ka, kung totoo ngang ikaw ang Mesyas, ang Kristo, patunayan mo nga. Alisin mo nga kami dito sa paghihirap na ito. At ano po ang sinasabi ng ibang mga tao ngayon sa panahon natin? Kung totoo ngang Diyos ka, pagalingin mo ako dito sa sakit ko. Kung totoo ngang Diyos ka, bakit kami naghihirap? Kung totoo ngang Diyos ka, bakit hindi mo buhayin yung aking mga magulang? Bakit hindi mo sila pagalingin? Pag pinagaling mo yung mga magulang ko, ora mismo maniniwala ako sa'yo. Kung totoo ngang Diyos ka, magpakita ka. Kung totoo ngang Diyos ka, ibigay mo sa akin yung mga numero para manalo ako. Ganyan po ang ginagawa ng ibang mga tao sa panahon natin ngayon sa Diyos. Yes, dumadaan sila sa paghihirap. Pero ano ang response nila sa Diyos? Iniinsulto nila ang Diyos. Hindi nila sinasampalatayanan ang Diyos. At hindi lang po sa panahon natin merong mga ganyan. Even dun sa Book of Revelations, marami pong tao ang gagawa pa rin ng ganyan. Sa kabila ng mga paghihirap na dinadanas nila, instead na magsisi sila at tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesus, kanino sila tatawag? Tatawag sila sa mga bundok at sa mga bato.
At sasabihin nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan nyo kami, itago nyo kami mula sa Panginoon. No, sa halip na magsisi, sa halip na tumalikod papunta sa Panginoon, hindi pa rin yun ang ginawa nila. At sa bungad pa lang po yan ng Revelations. Sa pag-usad po ng pagbabasa nyo sa Revelations, marami pa pong mga parusa, mga kagimbal-gimbal na mangyayari sa future dahil sa pagparusa ng Diyos sa sanlibutan. Nagsisi ba yung mga tao sa panahon na yon? Tingnan po natin ang sabi ng scriptures. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa ring tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na imoralidad at pagnanakaw. Wala. Wala pong repentance. Walang pagsampalataya. Chapter 9 pa lang po yan ng Revelations. Uusad pa po tayo ng ilang chapters. Marami pa po silang dadanasin ng mga mahihirap. Magsisisi na po ba sila? Ang sabi po sa Revelation 16:21, inulan ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng isang tipak lang po ha, 50 kilograms. Kung nakaranas na po kayo ng hail, may mga malalaking yelo naman po yun, di ba? Pero ito po iba to, 50 kilograms, isang tipak. Ano po ang naging response nila sa parusang yun ng Diyos? At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Ganyan po ang naging response nila. Kaya, yes, merong mga tao talagang kahit na nagpakita na ng patunay ang Diyos, hindi pa rin sila sasampalataya sa Kanya. Yan po ang makikita natin sa Lumang Tipan. Napakaraming ipinakitang kamanghamanghang bagay ng Diyos. Sa mismong bayan niya, pinakita niya itong mga ito, pero ano po ang response nila? Ang tigas ng ulo nila. Ayaw nilang sumunod sa Diyos. Ayaw nilang sumampalataya sa Diyos o kaya kay Moises. Ayaw nilang makinig. Tapos ngayon makakarinig kayo ng mga taong gustong makita ang Diyos at sasabihin, sasampalataya daw sila kapag nakita nila ang Diyos. Ito pa nga lang po, dun sa mababasa na natin sa Revelations, ang dami na nilang nakita, pero sumampalataya ba sila sa Diyos? Hindi. Naniniwala man po kayo na may Diyos o wala. Hindi po nun binabago ang katotohanan na merong Diyos. Hindi mag-a-adjust ang Diyos sa inyo kung ayaw niyong maniwala na nag-exist siya. Naniniwala man kayo na siya ay magpaparusa in the future at ang tanging paraan para makalagpas sa parusang yun ay ang pagsampalataya sa Panginoong Hesus or hindi nyo man yan pinaniniwalaan, again, hindi po mag-a-adjust ang Diyos sa inyo. Kagaya po nung point ni Blaise Pascal doon sa kanyang Pascal's wager, ipagpalagay na po natin, pero napakalaking pagpapalagay nun, na kung wala ngang Diyos, anong nawala sa mga Kristiyano? Wala. Pero papaano kung totoong may Diyos? At napakarami pong ebidensya para dyan. Napakalaki po ng haharapin na pananagutan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ano po ang naging desisyon nitong magnanakaw na ito? Wala po tayong mababasang pagsisisi o pagsampalataya na ginawa nitong magnanakaw na ito kahit matapos pa natin ang pagbabasa sa Biblia. Ang huling mababasa po natin na ginawa niya ay yung pagtuya niya sa Panginoong Hesus na binanggit ni Lucas kanina. Kitang-kita po natin yung kawalan ng pagsisisi dito sa magnanakaw na ito kahit sa harap ng kamatayan at kahit sa harap mismo ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagsisi. At dahil po sa hindi siya nagsisi,
Yang desisyon niyang yan, yung sakripisyo po sana ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo na magagamit para maging batayan ng kanyang kaligtasan, ang gagamitin din para siya ay hatulan. Sapagkat sinabi po sa John 3:18, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na sila. Guilty. Ang Kalbaryo po ay lugar ng pagdidesisyon. Sasampalatayanan ko ba itong Panginoong Hesus na namatay doon sa krus at nag-aalay, nag-o-offer ng buhay na walang hanggan kung ako ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya? Sasampalatayanan ko ba yun? O kagaya ng magnanakaw, mamamatay ako na walang Kristo sa buhay? Mamamatay akong hindi sumampalataya sa Kanya. Ang sabi po ni Paul sa Galatians 2:20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Ang ganda po nung sinabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Tayo po ba ay kagaya ni Pablo na sinasabing namatay kasama ni Kristo dun sa krus at si Kristo na ngayon ang nabubuhay sa atin kaya tayo tinatawag na Christian dahil mga followers tayo ng buhay na Panginoon? O magiging kagaya tayo nung magnanakaw na nakasama nga na namatay, nang kasama nga siya ng Panginoong Hesus na napako dun sa krus pero hindi siya nakasama sa paraiso. At kung magtatanong po kayo kung karapat-dapat lang po ba na impyerno ang puntahan nitong magnanakaw na ito na hindi nagsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Sa pagmamahal po ng Diyos sa inyo, hindi niya po kayo pipilitin na pumunta dun sa lugar na ayaw nyo. Kung nag-iisip po kayo ng lugar na langit, kung saan wala dun ang Diyos, wala pong ganung lugar na nag-exist. And since ang Diyos, ang langit ang kanyang tahanan, at ayaw nyo sumampalataya sa Kanya, ayaw nyong sumama sa Kanya, hindi niya po kayo kakaladgarin papasok sa langit. At ang tanging lugar, after life, after this life, kung saan wala ang Diyos sa piling nyo, ay tinatawag na impyerno. So choice nyo po yan, kung sasampalataya kayo sa Panginoon o hindi. Kaya nga po, gaya ng sinabi ng sumulat sa mga Hebreyo, huwag nyo pong pagmatigasin ang inyong puso. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Tumawag kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus para maligtas. Bilang konklusyon po, totoo po na ang kasalanan ay dapat parusahan. Pero ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos, ay nagkatawang tao at napunta dito sa mundo para maging alay at para mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang tanging tugon na magagawa ng tao doon sa ginawang yun ng Panginoong Hesus ay sampalatayanan yung kanyang ginawang sakripisyo. Yun lang po ang gagawin natin. Wala po tayong maidadagdag doon sa ginawa ng Panginoong Hesus, kundi tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sa kabila po ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng tanging anak niya, ng bugtong na anak niya, ano po ang naging response ng ibang tao? Pag-iinsulto, hindi pagsampalataya. Sa mga mananampalataya po na nandito ngayon o nakikinig sa mensaheng ito, maaari pong meron kayong mga makikita, makakausap, makikilala na mga tao na kahit na ikwento nyo ng malinaw
ang tungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesus ay tatawanan lang kayo o kaya ay hindi kayo papansinin o kaya hahayaan lang kayo magsalita pero hindi tatanggapin ang inyong kwento, huwag po kayong panghinaan ng loob. Hindi po kayo tinawag ng Panginoon para magligtas. Tinawag niya po tayo para maging saksi niya, para magkwento tungkol sa Kanya. Ang pagliligtas ay nasa Diyos. Tayo po ay mga saksi niya. Huwag po kayong panghinaan ng loob. Magpatuloy lang po kayo sa inyong pamumuhay at sa pamumuhay nyo ipakita nyo ang Panginoong Hesus. Gaya nung sinabi ni Pablo kanina na si Kristo na ang nabubuhay sa Kanya. At kung meron man po dito na hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesus, tandaan nyo po ito. Hindi po lahat nabubuhay ng mahaba. Meron nga pong mga napaka health conscious na mga tao. Napakaingat sa kalsada sa pagmamaneho. Pero ano po ang pumapatay sa kanila? Aksidente. Napakaingat niyang mag-drive. Ayaw niyang mamatay eh. Tapos biglang merong babangga sa kanya na reckless driver. Patay. Hindi po natin alam kung hanggang kailan ang buhay. No, malay nyo po, mabagsakan kayo ng aircon. Yan na naman yung aircon na yan. Tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng sapat na panahon para tumugon doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. At huwag nyo pong ipagpaliban yung pagkakataon na yon. Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.